Good morning, church. Morning. Isa po muling karangalan na muli ako po'y makatayo sa inyong harapan para gamitin po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Natutuwa po ko at punong-puno tayo ngayon. At the same time, nakakaba. Nakakaba kasi parang ang lalaking responsibilidad. No? Praise the Lord. Pero hindi naman ako ang magmimensahe kundi ang ating Panginoon. Isang nakakaba dahil naiwanan ko pang aking mensahe. Pero may PowerPoint naman, backup lang yon. No, praise God. So bago tayo mag-umpisa, idulog muna natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Ano? Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming ang banal na Ama, salamat po sa umagang ito at dinako mo kami sa iyong iglesia. At gamitin mo kami, Ama, para kayo'y paparangalan, papurihan at sambahin sa umagang ito, Ama. Ama, lumalapit din ako ang inyong lingkod ng paglilinis, Ama, ng aking puso't isipan. Gamitin mo ako at puspusin mo ng iyong karunungan at kaunawaan, Ama. Ama, itinataas ko po ang mensaheng ito na ako po'y inyong gagamitin at ikaw po ang magsalita in behalf of me, O Lord. Ipinagkakatiwala ko rin po, Ama, ang aming mga puso't isipan. Puspusin mo ng pagpapala ng bawat mensahe na iyong ibibigay aming maunawaan at aming pong mai-apply sa aming buhay. Ano man ang aming inaharap, ikaw po ang manguna at palakasin ng aming kalooban upang kami po'y makasunod sa iyong kalooban. Ito pong aming samot na langin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po. Ano? Ngayong umaga po ay ang ating mensahe, yung topic natin, ay isang reflection patungkol sa isang kwento na mababasa natin sa Lucas. No, bilang isang mananampalataya, ito po ay isang katanungan na ang tanging makakasagot lang ay ang ating Panginoong Diyos at ikaw mismo. Dahil ikaw ang nakakaalam ng laman ng iyong puso at isipan. At ang Panginoon, syempre, hindi ka makakapagsinungaling sa Kanya dahil alam niya ang lahat-lahat sa atin. No, hindi natin pwedeng dayain ang ating Panginoon. Kaya, yun po ang topic natin. So, ang topic natin po sa umagang ito po. How strong is your faith? So, panahon sa atin para i-reflect bilang isang mananampalataya. Naalala ko ang isang mensahe ng ating butihing pastor, magaling na pastor ng JQR, na itago natin sa pangalang Digar, Pastor Digar Katindoy. Yung naalala niyo po yung mensahe niya na tayo daw bilang isang mananampalataya ay tayo ay nasa isang takbuhin o marathon na ang tanging layunin ay makarating sa finish line. Hindi po kailangang mabilis, no? Hindi nagmamadali, pero ang magampanan ng maagampanan lang yung naaayon sa kalooban ng Panginoon at marating natin yung finish line. Pero sa sa pagtakbo papuntang finish line, mahirap din. Minsan nakatalaga 20 kilometers, pero iba 5 kilometers nila sumusuko na. Iba 10 kilometers. Pero hindi naman sila binibigyan pa rin ng certificate. 5 kilometer, may certificate sa 5 kilometer finisher. So, ganun kabait ang Panginoon. No? Hindi dakila ang kanyang pag-ibig at hindi tayo pinababayaan. No? Maging kumapos man tayo, nandun siya para iligtas tayo. Amen? Amen. So, ang katanungan po, how strong is your faith? Bilang mga mananampalataya, nasa na tayo? Nasa starting line pa ba tayo? Nasa kalagitnaan na ba? O malapit na sa finish line? No? It's a reflection. No? Kasi, tingnan natin, basahin natin, bakit po nakuha ang title na to? Basahin natin ang kwento sa Lucas. Buksan niyo po ninyo ang inyong Biblia. Nasa Luke chapter 24, verse 13 to 25. Sabi dito, basahin natin. Ito'y kwento ng dalawang magkaibigan. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. And they talked and discussed these things with each other. Jesus himself came up and walked along with them. No?
So, sumabay si Jesus sa kanila sa paglalakad. But they were kept from recognizing Him. Hindi nila nakilala. So, siguro hindi talaga tinakpan ng kanilang mga mata na hindi nila ma-recognize si Jesus Christ. So, next verse, sabi na, He asked them. So, nagtanong si Jesus Christ sa kanila, What are you discussing together as you walk along? They stood still, their face downcast. Oh, so, one of them, named Cleopas, asked him, Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? Sabi niya, ikaw lang ba ang hindi nakakaalam ng nangyayari ngayon? Next po. What things? He asked. About Jesus the Nazareth, they replied. He was a prophet, powerful in words and deeds, before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope, no, dito sila, nadismaya sila. No? But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Next. In addition, some of our women amazed us when they went to the tomb early this morning, but didn't find his body. This came to told us that they that had seen a vision of angels who said he was alive. Next. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus. He said to them, sabi ni Jesus Christ, how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Amen? Purihin po ang Panginoon. Purihin, praise the Lord. God is good. So dyan po sa kwento, ibod na natin. Kung sa nabasa natin, mayroong dalawang magkaibigan. No? Ang isa, ang pangalan niya si Cleopas, napunta sa Emmaus. At nag-uusap sila patungkol sa nangyari kay Jesus Christ. Itong panahon na to, ito ay Easter Sunday. Araw ng pagkabuhay. So, kung mapapansin mo, sila po'y mananampalataya. At nadismaya sa nangyari. Amen? Bakit po? Balikan natin ang kwento. Mag-rewind tayo ng kwento a week before. Ano week before? Palm Sunday. Tama? Palm Sunday, a week before. Hindi pa na-crucified. Next slide nga na. Ito yung kwento. Apat na account to ang tinignan ko, pero pinili ko kasi famous yung farm. May iba dyan ginamit yung olive tree. So, dito sa John ang pinili ko. Sabi dito, ito yung pagpasok ni Jesus Christ before nung nangyari to sa Jerusalem. This is a Palm Sunday. Pumasok si Jesus Christ, saka yung donkey. Tama? At talagang kinikilala nila si Jesus Christ, punong-puno sila ng pag-asa na dumating na ang kanilang tagapagligtas. Amen? Kaya nga, sumisigaw sila ng Husana. Husana in the highest. Tama? Ginakaway nila gamit yung palm. May significant po yun, no? Yung palm. Yung palm sa Israel, sa kanilang kultura, nagre-represent ng kanyang kinghood at victory. So pagpasok ni Kristo, ang lakas ng pag-asa nila na ito na si Jesus Christ, ating tagapagligtas. O kaya kumakaway, ito na yung hari ng mga hari na dumating na magliligtas ng Israel. Ganun ang pag-asa, puno-puno. Talagang ang lakas ng loob nila na ito na. Talagang ito na yung hari dumating na magliligtas at magbabago ng buhay namin bilang isang bansa. Diba? Alam naman natin na ang Israel sa history, sa pasimula, hindi talaga siya bansa. Diba? Na ano lang siya, na naideklara lang kalaunan ng katagalan, di ba sinakop lang naman nila yung ibang bansa, nanakop na kayo hanggang ngayon, nagigera pa sila. Kung sino ang kagera ng Israel ngayon, yun din yung bansa na sinakop nila yung portion ng Jerusalem na ngayon, yung Israel na ngayon. Kaya hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung gera. Apektado tayo sa gasolina. Amen?
So yun, nung kwento, no? Sinakop nila, pero katala na dahil sa UN, kinikilala na rin sila ngayon bilang bansa. In fact, isa tayo doon sa mga tiebreaker nung nagbutuhan, no? United Nations. No? Isa tayo sa mga tiebreaker, butuhan. No? So tingnan mo, no? They are shouting, Hosanna, Hosanna. So ano ba ibig sabihin ng Hosanna? Ano ko lang, na-research ko lang doon sa AI, sabi na UI. Next slide please. Sabi dito, Hosanna is an exclamation of praise and adoration. It is originally combines two Hebrew words. Hosha meaning save or rescue. Tapos yung na, ang meaning please or now. Then literally translated, it means save us, we pray, or please deliver us. So ganun. Ganun ang pag-asa nila na talagang eto na, pumapasok na ang Panginoon. Pero ako naniniwala, ng iba doon talagang hindi pa naniniwala kay Kristo. Alam bakit? Alam mo, kapag sinabi mong hari, ang sakay niyan hindi donkey. May hari ba na nakasakay sa donkey? Diba? Pero pag sinabi mong hari, talagang magara at magandang kabayo ang sakay niyan. Diba? Para kailangan kang hari, talagang, diba, magagandang, sa panahon ganun, ha? Wala pang kotse na. No? So, kung makikita mo, talagang ang pagpasok niya, pinapakita niya ng may kababaang loob. Magliligtas siya, ngunit may kababaang loob. No? Kaya bilang mananampalataya, mayroon ba tayong ganong character? No? So, ang tanong, how strong is your faith? Kagaya sa kanila, pag dumating sa buhay natin, ang mga ganong senaryo, no? Italin natin sa buhay natin. Punong-puno tayo ng pag-asa, mayroon tayong pangarap, may nais natin marating sa buhay. Ngunit, along the way, dumadaan tayo sa rough road. Dumadaan tayo sa mga circumstances na minsan ayaw natin. Pero nangyayari. At sa mga panahon na yon, most of the time nadidismaya tayo, Lord, bakit sa akin nangyari? Lord, bakit nangyayari ito? Isinusuko ko naman ang lahat para sa akin, para sa iyo. Pero bakit nangyayari pa rin ito sa buhay ko? Diba? Lalo lang na kapag namatayan tayo, mahal na mahal natin. Diba? Umiiyak tayo sa Panginoon. Bakit siya pa? Ang bait-bait niya, bakit siya pa, Lord? Diba? So sometimes hindi natin maunawaan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay. Pero isa lang po ang doon, ang mensahe, hindi naman to lahat para sa atin. This is not about us. This is about God. Lahat ng plano niya ay mabuti. Amen? Ano man ang circumstansyang ginamit ng Diyos, ang ending nun, mabuti. Amen? So, kagaya nila, alisin natin ang pagkadismaya kapag tayo po'y dumaan sa samot-saring pagsubok. Dahil itong pangapagsubok na to ay ginagamit lamang ng Diyos para tayo ay maging ganap at kasiyasaya at malinis at walang kakulangan sa harap niya pagdating ng finish line. Pagdating ng kanyang, pagdating ng si Jesus Christ, sa kanyang pagbabalik. Amen? So, may dalawang punto akong ginawa nito. How can you determine, no? Sabi ko nga, it's a reflection. How can you determine that your faith is strong? Your faith is strong enough. So dalawa. This depends on the level of your obedience and trust. Dalawa. Trust and obedience is a substance of your faith. Sabi nga ni Santiago, sabi niya, faith without works is dead. Kung may pananampalataya ka talaga sa Diyos, nakikita yan sa gawa. Diba? Nakikita sa gawa, lumalabas yan. Kapag if you have faith, makikita yan. Sabi niya, ano namang klaseng pananampalataya yan kung hindi naman nakikita? Ibig sabihin, sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Di ba? So taliwas. So ibig sabihin, therefore, you can conclude na hindi talaga siya mananampalataya. Kasi ang ibig sabihin ng Christian, follower of Christ, di ba? Kung sinabi ni Kristo itong gawin mo, gagawin natin. Kasi tayo ay follower. Tayo ay mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo. At lahat, sabi ko kanina, ang lahat ng pinapagawa ni Kristo sa atin ay mabuti. Hindi man angkop sa ating
maarok ng ating karunungan at kaunawaan, pero ito po'y mabuti. Amen? So, dalawang bagay. No? Level of obedience and trust. Sige, tingnan natin. Level of obedience. Sabi dito, naiwan ko kasi yung ano ko, dito na nasa phone. Yung nilagay ko dyan yung Matthew 6:33, kasi ito yung life verse ko. This is a command. No? This is a command. Pero ito yung talaga ng obedience. Naiwan ko kasi yung aking wait lang. Sabi dyan, obedience is more, sabi dito, obedience is more better than sacrifices. Ang daming kasing mensahe, no? Daming group chat. Sige. Okay. Sabi dito, obedience is better than sacrifices. It is a foundational biblical principle stating that following God's command is more valuable to Him than offering outward religious rituals or gifts. So, paano ba yun? No? Example natin. Ito maraming estudyante at teacher. Sa mga estudyante, meron tayong tinatawag na minor subject at major subject. Tama? Sa mga estudyante, ako, experience ko rin to, no? Mas gustong-gusto ko yung minor subjects. Talagang pinag-iigihan ko kasi madali eh. Diba? Madali, minor. Ang taas ng grades ko dyan, minor subject. Pagdating sa major subject, talagang okay lang, 75. 75, bonus na pag nag-76, 77, matuwa na. Sobrang tuwa ako na eh. Pero tandaan natin, hindi ka rin papasa. Kapag isa doon, hindi mo na ipasa, tama ha? Pero gustong-gusto natin, sa buhay natin, yung madali, minor. So major, hindi natin. Ang hirap naman, Lord. Ang hirap. Major subject. So, talagang ang hirap. Most of the time, prerequisite pa to. Hindi ka pa pwedeng tamalo ng English 2 kung hindi mo natapos yung English 1. O, hindi mo ipasa yung Math 1, hindi ka makakatalon sa Math 2. Tama? So, ano yung punto? Bilang mananampalataya, gusto natin lagi yung madali. Pero kung mapapansin mo, mga kapatid, ang buhay hindi madali eh. Ito, sino nagtatrabaho? Ilang araw kayo nagtatrabaho bago kayo sumweldo? 15 days. 15 days kang maghihirap, isang araw lang sweldo. Minsan dumadaan pa sa palad mo, sweldo mo. Kulang pa. Kinabukasan, utang ka na naman. Tama? Kinabukasan mo, pagtanggap mo, pag-withdraw mo sa ATM, bukas mangungutang ka na naman sa tindahan nang ihahain mo sa hapag mo. Tama? So, ganun ang buhay. Hindi madali. Diba? Pero, anong punto dito? Dahil kahit hindi madali ang buhay, hindi naman to this is not all of us. Hindi to dahil sa atin. It is dahil sa Panginoon. Nandito tayo para pabigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Nandito tayo dahil sa purpose ni Lord sa buhay natin. Amen? No? Minsan kami mag-asawa, nagkukwentuhan, minsan nagagalit. Siyempre, nasasagad din tayo, tao lang. Nalal ka na, I am only human. Ayaw ko sama. Tao lang. Sabi ko, napupuno din minsan, di ba? Lalo na kapag sagad-sagad yung hirap, parang sunod-sunod yung problema ang dumadating. Minsan, nagsabi naman, ayaw ko na. Sabi naman, bakit wala ka bang tiwala sa Diyos? Lagi na lang ganun, hirap. Ang tagal ko nang nagtitiis. Minsan, napupuno tayo, ang tagal ko nang nagtitiis. Pero sabi ko, tingnan mo, balikan mo naman. Kung ba nasaan tayo before at nasaan na tayo ngayon. Diba? Pag na-reflect mo, talagang, ay, praise the Lord. Thank you, Lord. Diba? Diba? Thank you, Lord. Dati, ang ulam namin, lulutuin sa umaga, hanggang gabi na yun. Yun na yung magkain mo. At most of the time, galing pa sa kapitbahay, bigay. So, kung mapapansin mo, Lord, thank you. Diba? 3 beses na kami kumakain,
Iba, minsan, 2, 3 ulam pa. Di ba? Praise the Lord, di ba? Kung makikita, palakpakan natin yung Panginoon. So yun yung pinupunto natin. No? Na napakabuti ang Diyos. Amen? So, ito, obedience tayo. Ito, command, life verse ko to. No? Sabi dito, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. Sabi, life verse to. Bakit ako naging Kristiyano dahil sa verse na to? Kasi sabi ko nga dati, hirap ng buhay namin, 5 yung anak namin, nag-umpisa sa panganay, sumunod yung pangalawa ko, sunod-sunod ang panganak noon. 1 taon, minsan wala pang taon yung pagitan yata ng isang anak ko. Hirap ng buhay, di ba? Sunod-sunod yung anak mo. Sabay-sabay yung pinapagatas mo. Tapos minimum mo age earner ka lang. Di ba? Hirap talaga. Tapos nanganak si Mami sa St. Paul Hospital. Charity yun. Akala mo St. Paul Hospital, private. Charity yun, walang bayad. Kaya naman ako in-interview doon dahil pag charity, i-interviewin ka. Bakit hindi wala kang kayanan magbayad? So, yun, in-interview ka. Siyempre, nakwento, ano trabaho mo? Interview ka niya, gano'n. Siyempre, sumagot naman ako. Ayun, ang dami nung racket na sinabi. May sahod, may sweldo ako, may trabaho ko, tapos may trabaho si Mami sa isang industrial doon sa Cavite, yung Eco Park ba tawag doon? Mananahe. Tapos, nagbibenta kami ng Natasha. Uso dati yun, di ba? Natasha, Sara Lee, Avon. Lahat na lang ng racket, binibenta namin. Nagbibenta ako ng lipstick. Lipstick, panty, bra. Oo. Totoo. Pero sabi na, bakit kapos pa rin? Hindi ko pa rin nababayaran yung ang monthly amortization ng bahay namin, 1.7. Hindi namin nababayaran yun. Tapos napuputulan kami ng kuryente. No, sabi, ba't ganun? Sabi nung nag-counsel sa amin, actually, hindi ka naman tamad. O hindi naman nagkukulang ang Diyos. Wala ka lang Diyos sa buhay mo. Totoo, wala ka lang Diyos kasi hindi kami nagsisimba, hindi kami nagbabasa ng Biblia. Wala. Hindi pa kami Kristiyano noon. No? Dati akong Katoliko. Pero kahit Katoliko, hindi kami nagsisimba. Wala kaming prayer time, wala reflection, wala talaga. So, puro kayod. Ang importante pera. Pero, pansin mo, kulang pa rin. Ang dami ng racket, pero, di ba? Pero hindi nagsasapat. So, ano yung punto? Sabi niya, you have to seek first the kingdom of God. Yeah? You have to seek God first. Dapat may Diyos ka. Bakit? Siya yung magagabay sa atin. Siya yung magbibigay ng direksyon. Di ba sabi ko, takbuhin. Dapat alamin natin yung daan, saan tayo pupunta. Baka yung maligaw tayo, hindi tayo dumating sa finish line. Di ba? So you have to seek God. Bakit? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Akong daan. Ang katotohanan. Ano sasabihin ko? Totoo yun. Di ba? Huwag mong asahan yung kapitbahay mo na magsabi sa'yo, lalo na kung hindi mananampalataya. Maliligaw ka ng landas. Amen? Kaya nga, tingnan mo rin, yung bago ka makipag-halubilo, titingnan mo yung character niya. Ito ba'y naniniwala kay Kristo? Di ba? Kapag hindi naniniwala sa Diyos to, huwag kang makiupo kahit sa upuan niya. Huwag kang halubilo, di ba? So yun ang sabi. Di ba? You have to seek first. Kaya napakaganda na yun. Totoo to nangyari sa buhay namin. No? You have to seek first. You have to seek first God. No? Wala, kapatid, hindi ko kayo maliligaw kapag ginawa ko natin. You have to seek God. Mahalaga na kasama natin ang Diyos sa hamon ng buhay. Totoo yun. Praise the Lord. No? Pero hindi lang yon. Sabi niya, you have to follow my righteousness. So, ano yun? Saan tayo nakabase? Sa Biblia. This is the righteousness of God. Kaya mahalaga, maaari siguro kaya naiwanan natin yung aking notes. Ihanda nyo ng Biblia nyo, magbubukas tayo. Magbubukas tayo ng mga Biblia. So, balikan natin yung kwento. Bakit sabi niya? Mahalaga yung pagsunod. So, tingnan nyo yung Samuel, chapter 15. 1 Samuel, to be exact. Sino may Bible? 1 Samuel, chapter 15, siguro verse 21. Buksan ko na lang sa Biblia ko. Verse 21, umpisa natin hanggang 20. Basahin natin. Salamin. Para masanay ho tayo.
Nandiyan na ba kayo? No? 1 Samuel chapter 15. Buksan niyo po yung inyong. Nandiyan na kayo? Basahin po natin. Ito, babasahin ko sa Pilipino. Ito yung kwentong ito nung inutusan ng Diyos si Samuel. Si King Saul pala, hindi si Samuel. Prophet Samuel yan. No? Nagkamali. Dinetesting ko lang kaya kung nagbasa. Ito, basahin natin. Ito yung kwento ni King Saul. No? Inutusan siya ng Diyos. No, ito yung yung pinakabuod na lang, ang pinakaano na lang. Ito yung verse 21, sabi na, ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam na sa mga tupa at baka at pinakabubuti sa mga itinatalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos ng Gilgal. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinik ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Tuloy natin. At ang pakikinig kaysa taba at ng mga tupang lalaki, sapagkat ang pakipaghimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng tatalampasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya bilang hari. Nakita nyo, may pinagawa ang Diyos kay King Saul. Sumunod naman daw siya, nangatwiran pa, sumunod naman siya, kaya lang hindi talaga akma sa kung anong sinasabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na seek God first, we have to seek God first. Iisa lang ang Diyos. Kapag ka nangailangan ka ng pinansyal na pangangailangan, unahin mo ang Diyos lapitan bago yung Bombay o yung mga financial institution. Napakahalaga po nun na unahin mo, italaga mo sa Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Alam natin yan, lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay. Sabi ko nga, hindi madali. Ang daming due date, di ba? Due date sa kuryente, due date sa tubig, due date sa tuition. At ano-ano pa. Minsan ako lumalampas din sa due date ko, pero okay lang. Basta importante magbayad. So, ang hirap, hindi madali. No, pero sabi doon, ang pagsunod ay higit na mahalaga. Dapat may excellente. Lahat ng gagawin natin, dapat excellent tayo. Sundin na yun ayon sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Napakahalaga po nun. No? Napakahalaga bilang isang mananampalataya na nagagampanan natin at nasusunod natin yung mission natin sa buhay natin. Isang pang kwento sa buhay natin bilang minsan, kagaya ng mga dalawang tong magkaibigan, nadismaya sila. Una, nung umpisa, punong-puno sila ng pag-asa. Pero pansin mo, yung mga taong na yun na mismo, sila yun ang sumigaw na, crucified Him! Crucified Him! Diba? Sa umpisa, ang taas ng, tawag doon, ang taas ng kanilang pag-asa na ito na, siya na yung hari. Pero sila din, talauna, nung nag-iba ng tempo ng ito, sila rin nagsabi, crucified din. Crucified din. In fact, pinili pa nila yung magnanakaw iligtas kisa kay Jesus Christ. Di ba pinapili? Yung kwento pinapili. Sino ang palalayain natin? Ito ba yung magnanakaw na to, na kriminal, o itong si Jesus Christ? Sino pinili niya? Di ba yung magnanakaw? So, kita mo yung kwento sa buhay, i-apply natin sa buhay natin. Talagang sa buhay natin, maraming hindi magandang pangyayari. Tama? Pero ito lang ang punto natin. We have to trust our God and obey. No? So, we have to follow His righteousness. Whatever it is, hard. Wala tayong magagawa kundi sumunod. But truly, itong verse na to, ang kwento nito, di ba, nagre-reklamo sa, this is the sermon of Jesus Christ sa Mount, no? Sermon of the Mount.
no? Sikat na kwento din sa Biblia. Ang mga tao, yung mga sumusunod na nagrereklamo, ano yung susuotin namin? Ano yung kakainin namin? Tandaan natin, sa pagsunod natin kay Kristo, isa lang yung titingnan natin. Ano ang higit na mahalaga sa ating Panginoon? Ano ang higit na mahalaga? What is important to God? Ano ang higit na mahalaga? Kasi sa atin, ako, pinapahalaga ko edukasyon ng anak ko. Diba? Relationship namin, pamilya, mag-asawa, pinapahalagan ko yan. Hindi ko kino-compromise yan. Diba? May mga bisyo din tayo na pero minsan, kaya kong iwanan. Before, mananabong ako. Diba? Diba? Nag-iinom din ako. Hindi rin ako nagsisinungaling. Nag-chicks din ako. Diba? Before yon. Diba? Before yon. Pero kaya nating iwanan sa pagsunod natin kaysa Panginoon. Amen? Palakpakan mo natin. Diba? So, yun yung mahalaga. Ano ang may dito mahalaga sa Diyos? Yun lang po, Panginoon. Salamat po sa Diyos. We have to seek first and follow His righteousness. Kaya itong mga Biblia nyo, itong Biblia na to, ito yung natin. Ito yung manual, sabi ni Pastor Sunny. Manual ng buhay natin. Dito natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi hindi madali talaga. Hindi natin pwedeng hanapin yung magaan o madali. Kahit ngayon, high-tech na. Pero mahirap pa rin. Ako nga, hirap ako makasunod sa makasunod. No? Minsan, dumarating din sa punto na aayaw na ako. Aayaw na ako sa trabaho kasi mahirap eh. Lalo na, hindi ka naman lumaki sa teknolohiya. Mahirap sumabay. Lalo pagka sa team mo, puro kabataan, ang gagaling, ang uhusay. Diba? Behind ka. So sabi ko, ayaw ko na. Pero sabi ni Lord, don't be afraid. Be strong, encourage you. Magpatuloy ka. So sabi nila, tama yung sabi ng mga pastor dito, ang salita ng Diyos ay siya yung nagpapalakas. Papalakas ng ng loob. Nagko-comfort. Kapag dumating yung time, na hirap ka na. Gusto mo nang sumuko. Ang Diyos, nandun, ang kanyang mga salita. Siya yung magpapalakas ng loob natin na huwag tumigil, huwag huminto. Magpatuloy tayo. Sikapin natin, umabot tayo sa finish line. Amen? Ang target natin, finish line. Huwag tayong, tumingin sa starting line. Nasa kalagitnaan ka na. Lord, ang hirap. Balik na lang ako. Lord, balik na lang ako sa umpisa. So, dapat nakapokus tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating finish line. Amen? At may tatanggapin tayong regalo. Amen? So, next slide po. Sabi dito, commit your way. Trust. No? Sabi dito, level of trust. No? Napakahalaga na itong bagay na to, sa bilang isang mananampalataya, mayroon tayong tiwala sa Panginoon. Di ba? Naalala niyo yung Romans 10:9. Tingnan niyo yung Romans 10:9. Ano sinasabi? Romans 10:9, ang sabi doon, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, believe in your heart that He died, and on the third day He rose again, you will be saved. Amen? You will be saved. So, you have to trust. We have to believe. We have to be strong. Our faith must be strong. No? Talagang, sabi na, commit your way. Ang dami nating, diskarte. Sabag nila diskarte sa buhay para tayo maitawid yung mga pangangailangan natin. Pero wag natin kakalimutan talaga na lumapit sa Panginoon. Yun sa trabaho ko ngayon, natutuwa ako, alam mo bakit? Lalo ako napapalapit sa Panginoon. Kasi sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang pinaplano, hindi nila inaalis ang presensya ng Diyos. Hindi nila kinakalimutan na manalangin talaga. So number 1 sa isang mananampalataya, ang manalangin muna. Ilista nyo na lahat ng concern nyo sa buhay. Sa umaga na to, ako, 3 a.m. ako nananalangin. 3 a.m. ginigising na ako ni Lord. Kaya minsan si Mami, hindi ka nananalangin. Bakit? Nakita mo ba?
Diba? Alam mo bang kami nag-uusap? Kasi kaming dalawa lang ng Diyos nag-uusap eh. Huwag kang humusga. Gusto mo ba kailangan makita na lumulod ako sa harapan mo para masabi mo lang na nanalangin ako? Diba? It's a personal devotion natin yan sa Panginoon. Hindi natin kailangan magpasikat. Amen? Kasi sabi ko nga sa inyo eh, ikaw lang yan at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi mo pwedeng husgahan ang sino man. Kaya ikaw lang din ang makakalam kung nasaan ka na yun. And how strong is your faith. Amen? So yung trust in the Lord. So, talaga, mananalangin talaga tayo. Ako nililista ko yan. Sabi namin, due date na ng kuryente. Tuition na, tumatawag na yung anak mo. Tuition na. Isa ko yung tuition. So lahat ng concern, lahat ng circumstances nangyayari. Lord, alam mo ba, kapos ako sa ganito. Pero ako naniniwala na you will provide. Kikilos ka sa buhay ko. No? Gagawin ko ang aking makakaya, pero ikaw po ang pupuno ng lahat. But God is good. Totoo yun. Sa trabaho ko, ang hirap. Marami akong inaalok. Hindi ako pinapansin. Dinidecline ako. Sabi ni Lord, huwag kang tumigil. Magpatuloy ka lang. Gawin mo yung purpose mo sa buhay. Pagdating ng panahon, magpapasalamat sa iyo na tulungan mo siya. Amen? Ganun ang buhay natin. Yung purpose mo, anong purpose mo? Bakit ka nandyan? Tanong mo yung sarili mo. Bakit? Bakit ako nandito? Why? What is your why? Bakit ako nandito? Bakit ako naging nanay ng mga batang to? Anong purpose mo, Lord? Lord, anong purpose mo sa akin? Bakit ako naging ina ng mga anak natin? Diba? Isang purpose ni Lord, sabi niya, alagaan mo yung mga bata niya. Ituro mo ang daan na dapat nilang lakaran na hanggang sa kanilang paglaki hindi na lang makakalimutan. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Yun ang purpose mo, sabi ni Lord. Dapat importante, mahalaga pala kay Lord na maturuan ko yung mga batang ito na makilala ang Diyos. Alam mo bakit? Sabi ng Diyos, yung mga batang yan, huwag mong ilayo sa akin. Bakit? Sila yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So, kaya kung mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng dedication sa Panginoon, inahandog natin yung mga bata. Mahalaga yun. Ang paghahandog at pagtatalaga sa mga bata sa Diyos. Napaka-importante nun. Amen? Napakahalaga nun. Diba, sinasabi ng pastor na sumasang-ayon ka ba na itong bata kapag tinawag ang batang ito sa paglilingkod, sasang-ayon ka. Hindi ka kukontra. Diba, masabi tayo, opo. Pero minsan, pasok na sa, di ba? Hindi tayo, yung wala sa puso natin, nag-uupo natin. Pero seryosohin natin yun. Bakit? Yun ang buhay natin eh. Purpose natin is to glorify God eh. Di ba? So, ako, gusto ko rin yung mga bagay na material, di ba? Gusto naman natin ng malaking bahay, di ba? Magarang bahay. Gusto natin magagandang kotse. Gusto natin, meron tayong financial freedom. Tama? Di ba? So, hindi masama. Diba? Pero, gagawin natin yon pag sumikapan natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama? Kasi yung mga blessing na yan, maaaring binibigay sa'yo, ginagamit din ng Diyos para ma-bless mo yung kapwa mo. Tama? So, kung hindi man binigay sa'yo, baka hindi ikaw ang ginagamit. Diba? Ikaw naman ang ginagamit ng Diyos para mapakita na tumatanggap ng blessing. Okay lang yun, di ba? It's a grace of God. Walang problema doon. Amen? Amen? Walang problema doon. Diba? So, pinapakita lang na kung kaano kabuti ang isang Kristiyano. Ano yun? Generous. Diba? Generosity. So, ganun din naman si Kristo eh. Very generous sa pagbibigay. So, ganun lang yun. Wala tayong dapat kaligtaan. Unahin natin na hanapin ang Panginoon sa buhay natin. At magtiwala tayo. Next verse, ano ba sabi dyan? Sabi dyan, trust in the Lord with all your hearts and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen? So, naalala mo yung kwento, yung Israel, nung inutusan sila ng Diyos na pumunta kayo doon sa lupang pinangako mo. Di ba tumagal? Imbis na umabot sila ng 40 years. Sometimes ganun ang buhay natin. Lumiliko-liko tayo, nasisira tayo ng mga distraction. Ang daming distraction sa buhay natin. Na? Ngayon, uso ngayon yung
Laging nagagalit si mami sa akin yung short drama. Lagi ka na nanonood ng short drama. Minsan, actually, kanina sa prayer ko, humingi ako ng tawad. Alam mo bakit? Nakapanood ako ng drama na talagang, asan maasar ako doon sa kwento? Kasi parang napaka-abusado naman ng tao. Hindi ako makatulog sa kaisip. Hanggang sa naabutan na lang ako ng prayer time ko, 3:00. Sabi ko, Lord, patawad. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi na ako nakatulog sa kaisip nung... Diba? Patawarin mo naman ako, linisin mo yung puso ko, yung isipin mo, alisin mo yung mga bagay na to. Mawawala ako sa focus. Sabi ko, patawarin mo ako, Panginoon, linisin mo lahat-lahat na ito, alasin mo. Sabi, baka pati yung mensahe ko, Lord, makalimutan ko na. Kaya, ang daming distraction sa buhay. Kaya focus tayo kay Lord. No, we have to trust the Lord in all our ways. No, lahat tayo ay magtatagumpay. Lahat tayo magtatagumpay. We have to hold on God's promises. Hindi tayo magkakamali. Amen? Parang tapos na tayo. Mabilis na naman ako magbinsahe. No, palakpakan natin yung muna yung Panginoon. Praise the Lord. So yung target natin, ito yung natin. Next slide. Finish line na tayo. Sa conclusion natin, ito yung finish line na dapat kagaya tayo ni Apostle Pablo. No, gustong-gusto ko yung verse natin. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I keep the faith. Ikaw kapatid, sa katayuan mo ngayon, ikaw na lang makaka-assist nun. Kaya sa pagharap natin kay Kristo, kaya mo bang masabi to? That, Lord, I have fought the good fight. Yeah? I finished my race. I have kept the faith. No? Napanatili kong pananampalataya ko sa iyo. Hindi ako nasira, hindi ako natanghay ng mga distraction. Praise the Lord. No? Finally, there is laid up for me the crown of righteous. Amen? So ito yung gantimpala natin sa Panginoon. Righteous judge will give to me on the day, and not to me only, but also to all who have loved me. His appearing. Amen? Amen. So lahat tayo, no? Ito lang po, dalawang bagay lang ang nais ng Diyos to determine how strong is your faith, your obedience, and trust to God. So bago ako mag-close in prayer, kantahin natin, trust and obey. Amen? So kantahin na natin. Kaya mo ba i-play, sis? When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey.
there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, amang aming makapangyarihan, tanging dakila ang iyong pangalan, Ama. Salamat po sa pagkakataon, Ama, na kami po ay naparito sa lugar na ito at dinala mo kami sa dakong ito para makarinig na iyong salita at pagpapaalala sa amin, Ama. Ama, amin itong itinatalaga sa iyo na kayo pong manguna sa aming buhay, sa aming puso't isipan. At ikaw po ang magpapaalala sa mga distraction na nangyari sa aming buhay upang magkaroon kami ng tamang layunin o tamang hakbang sa aming mga buhay sa pagganap ng purpose mo sa aming buhay, Ama. Ama, naniniwala kami na talagang mahirap po ang binibigay mong mission sa amin. Pero dahil ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan namin, ang iyong kasiyahan ang siyang kalakasan namin, Ama. Kaya sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala, Ama. Ama, itinataas din po naman lahat ng dalangin ng mga kapatid kong ito, Ama. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng kanilang mga puso, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa mga oras na ito, Ama. Ako'y lumalapit sa iyong paanan at dinudulog itong mga panalangin na ito. Dinggin mo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo po ang mga desires ng kanilang puso. Ganon din po, Panginoon, ang aming iglesia. Puspusin mo ng pagpapala at gabayan mo ito na patuloy po kaming lumago sa pananampalataya at magkaroon kayo ng kalakasan na magpatuloy sa laban na ipinibigay mo sa aming misyon, O Diyos. Salamat din po sa mga ministeryong ipinagkaloob mo sa amin, Ama. Ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, lalong-lalo na sa aming nangunguna si Pastor Rafael Alatraca at ang kanyang buong pamilya, O Diyos. Idinadalangin po namin ang kanilang maayos at magandang kalusugan. Puspusin mo ng pagpapala at mahabang buhay ng mahaba pa po kaming magsasama at sila pong magagabay bilang mananampalataya sa amin. Ama, puspusin mo rin po ng pagpapala ang schools, ang Bible schools, ang bawat ministeryo at manggagawa ng iyong iglesia, Ama. Ipinagkakatiwala ko sa inyo, alam po ninyo na kami po may mga pangangailangan. Ipinagkakatiwala namin ito ang lahat-lahat sa iyo. Ikaw lamang aming pupurihin, ikaw lamang ang aming sasambahin magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.